Impeaching President Marcos or Vice President Sara Duterte just got harder. May dalawang malaking rason kung bakit. Una, legal. Mas mahirap nang i-impeach ang isang impeachable official dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara Duterte noong 2025. Kung naaalala nyo, pinigilan ng Supreme Court ang dapat sana'y magiging paglilitis kay VP sa Senado dahil unconstitutional daw ang ginawa ng Kamara. May mga ulat na ang Rappler in the past kung bakit humantong ang SC sa ganitong desisyon, balikan at basahin nyo na lang. Pero liban pa roon, in the same ruling, naglatag ang Korte Suprema ng mga kondisyon kung gustuhin ng Kamarang i-impeach ang isang impeachable official gamit ang mas mabilis na paraan. May long method kasi at may shortcut din ayon sa konstitusyon. Kapag shortcut, hindi na kailangang dumaan ng petisyon sa deliberations ng House Justice Committee na pwedeng abutin ng buwan-buwan. At sa halip ay diretso transmittal na sa Senado as long as pinirmahan iyong complaint ng at least 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. But under the SC ruling in 2025, dapat daw may kalakip na agad ang draft articles of impeachment na sufficient evidence para patunayan ang mga alegasyon. Dapat binigyan ang respondent ng pagkakataong sumagot at dapat may sapat na panahon ang mga kongresista para pag-aralan ng reklamo bago magdesisyon kung sila'y pipirma. May kapangyarihan din daw ang Korte Suprema na suriin kung sumunod ang House sa mga kondisyong ito. Marami ang naging kritiko ng Supreme Court dahil sa desisyong ito, dahil wala namang mga ganitong kondisyon sa ilalim ng konstitusyon. Halimbawa, hindi naman kailangan ng Kamarang hingin ang panig ng impeachable official under the shortcut route dahil pwedeng sa Senado na niya ilahad ang kanyang panig kapag nagsimula ang paglilitis. Dahil sa ruling, mas magdadalawang isip ang Kamara na mag-impeach gamit ang faster route kahit pa constitutionally valid ito, bunga ng posibleng takot na tablahin lang sila ng Supreme Court later on. Numbers game din ng impeachment, which is honestly a political process. Pero mas mahihirapan ng impeachment movers sa House na makakuha ng sapat na pirma, lalo na sa fence-sitters o mga kongresistang sakalang susuporta kapag sigurado na ang impeachment. Essentially, the fast way of impeachment may no longer be fast at all. Yung ikalawang rason kung bakit magiging masalimuot ang anumang impeachment effort ay ang political landscape. Sa kaso ni Pangulong Marcos, it's difficult to imagine paano magpo-prosper ang isang impeachment complaint sa Kamara na ang majority leader yung mismong anak niya na si Sandro Marcos. Malakas ang impluwensya niya sa mga kapwa-kongresista. And one can even make the argument na mas makapangyarihan siya kaysa kay Speaker Bogie D, ang kapartido ng Pangulo na nahaharap din sa hindi mamatay-matay na haka-haka patungkol sa kudeta. Sa kaso naman ni VP Sara, while higit 2/3 ng Kamara ang nagnais na i-impeach siya noong 19th Congress, ibang usapan na kung susuporta ba ulit ang mga kongresista sa anumang ihahain na reklamo. Watch out for lawmakers who might say impeachment is politically divisive and that there are more pressing issues to address. Pero syempre, the big elephant in the room is that the national election is just 2 years away at magdadalawang isip ang sino man na galitin ang lumalabas na frontrunner sa pagkapresidente sa 2028. May mga ugong-ugong patungkol sa mga posibleng maghain ng impeachment complaint laban sa dalawa ngayong first quarter of 2026. Hindi malabo ito. Makabayan and akbayan have expressed readiness to support another impeachment complaint versus VP Sara once the 1-year bar lapses. The Duterte faction can also take advantage of the opportunity to subject Marcos to an impeachment proceeding amid the flood control corruption mess. Hindi naman totally impossible na magtagumpay ang impeachment. Dadaan nga lang ito sa butas ng karayom. Ako po si Dwight De Leon at para sa mga ganito pang diskusyon, visit the Rappler website or download the Rappler app.